Detalye sa pambabastos ng TNT Resback contestant ng It's Showtime na ikinadisqualify niya. TNT Resbacker na si Marco Adobas na disqualified dahil nasa sinabi niyang cooking show umano ang kompetisyon. Ito ang buong istorya. Opisyal ng inanunsyo ng It's Showtime nitong araw ng Huwebes ang tuluyang pag-disqualified nila sa tawag ng tanghalan Resback contestant na si Marco Adobas. Ito'y matapos na inihayag niya ang kanyang opinion online na isang cooking show umano ang TNT competition. Sa opisyal na anunsyo ng show, inihayag nila sa mismong programa ang mahalagang anunsyo. Pinangunahan naman ito ni Vice Ganda, Bong Navarro, Karil at Jong Hilario at ipinaalam sa madlang people at manonood ang paglabag ni Marco. Sa opisyal na pahayag ng It's Showtime. Ang mga kalahok sa tawag ng tanghalan ay may pinirmahang kasunduan bago magsimula ang kompetisyon. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Marco Adobas ng pangkat-alon ay may nilabag na alituntunin na nakasaad sa kanyang pinirmahang kasunduan. Dahilan para siya ma-disqualify at hindi na magpatuloy sa kompetisyon. Mas naging seryoso pa ang sumunod na pahayag ng show dahil may posibilidad umano na masampahan ng kaso si Marco dahil nasa ginawa niya sa dagdag na pahayag. At dahil sa mga mabigat na paratang na inilathala niya sa kanyang social media patungkol na sa kompetisyon at sa programa ay may posibilidad na masampahan siya ng kaso. Idiniin naman ni Vice Ganda at pinaaalahanan ang lahat na maging maingat sa lahat ng nilalabas at sinasabi sa online world, saad niya. Kaya everyone, be very careful. Maaari tayong magbigay ng ating mga opinyon pero siguraduhin ang ating opinyon ay di makakapagpahamak ng ibang tao o anumang grupo at lalong di magpahamak ng mga sarili ninyo. Lalong-lalo na sa may mga pinirmahang kasunduan para alam ninyo kung paano dadalhin ang inyong mga sarili. Ang naturang pag-disqualified kay Marco ng management ay may kaugnayan nga sa inilabas niyang post online. Nakaraang araw kasi ay nagtapat sa laban ang mga singer na sina Ayeji Paredes at Marco Rudio at sa round na iyon ay nanalo nga si Marco Rudio. Naging hurado naman ng araw na iyon sina Maestro Louie Ocampo, Dingdong Avanzado at Pops Fernandez. Sa performance nga ni Ayeji ay napatayo ang mga hurado dahil nasa galing at palaban niyang performance. Samantalang pinalakpakan naman ang naging performance ni Rudio na palaging nagbibigay ng magandang performance sa bawat laban niya. Dahil sa resulta, naging hati naman ang reaksyon ng ilan sa mga netizens at viewers. Kita naman na parehong magaling ang mga ito, ngunit dahil isa nga itong kompetisyon, iisa lamang ang kailangang manalo. Hindi rin napigilan ng kapwa TNT Resbacker na si Marco Adobas na maglabas ng kanyang sariling opinyon. Ibinahagi naman niya sa kanyang Facebook page ang kanyang reaksyon sa naging resulta ng kompetisyon at pagtatapat ng dalawang mang-aawit sa post niya. Grabing cooking show mga boss, kala ko pagalingan kumanta yung laban, pasarapan pala ng luto. Sa comment section naman ay makikita pa ang sagot niya sa komento ng isang netizen na nagagalingan rin sa naging performance ni Ayeji at aniya. Sinabi mo pa, di nila alam pinaghihirapan namin yung kompetisyon. Puyat, pagod, oras, lalamunan, effort, tapos ganun lang. Di nila alam si Ayeji umuwi pa dito ng Pinas para sa kompetisyon tapos ganun lang ang nangyari. Kahit si Rudio, nabigla na siya yung nanalo. Samot-sari naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging pahayag ni Adobas. May iba na sang-ayon sa kanyang pahayag. Ngunit may iba rin na hindi nagustuhan ang mga sinabi nito lalo pat hindi naman siya isang hurado. Kung ganito ang opinyon niya ay sana siya na lang ang naging hurado dahil hindi niya raw binigyan ng respeto ang mga nakaupong hurado ng araw na iyon. Bago pa man na-disqualified si Adobas ay may kumalat na rin na video clip na kuha sa mismong backstage. Ang tila pag-walkout niya habang kino-comfort ng mga kasamahan niya si Ayeji matapos ang naging performance. Kita naman na nandun din sa Vice Ganda upang i-comfort rin si Ayeji. Sa ikinilos pa lamang ni Adobas sa video ay hindi na nga niya nagustuhan ang resulta ng araw na iyon. Kaya nadala siya sa kanyang damdamin at nakapagbahagi ng hinaing online. Dahil sa pagkadiskwalipika ni Adobas sa kompetisyon, nabawasan naman ng isa ang grupo nilang pangkat-alon. At dahil dito ay pinalit nga sa kanya si Arvery Laguring galing na sa pangkat-amihan. Ang mahalagang desisyon na ito ay kailangan umanong gawin upang mapanatiling kumpleto pa rin ang naturang grupo.
Sa dagdag pa na paglilinaw ni Vice Ganda, dahil din sa pangyayaring ito ay napagdesisyonan ng programa na siya ay palitan upang manatiling kumpleto ang bilang ng mga miyembro ng pangkat na kanyang kinabibilangan. Dahil sa issue, humingi naman ng sorry si Adobas ngayon sa management ng show. Inilahad niya na sa araw ng Huwebes nagkaroon ng pribadong pag-uusap sa pagitan niya at ng management. Humingi rin umano siya ng sorry sa show dahil nasa pagtawag niya na isang cooking show ang kompetisyon, aniya. At ako po ay humingi ng kapatawaran sa aking nagawa at okay na po ang lahat. Ako po ay nadala ng bugso ng aking emosyon. Kaya sana po ay maunawaan niyo na. Nilinaw din niya na nauwi sa areglo at maayos na pag-uusap ang kamalian niya. Hindi na umano mauuwi sa legal na kaso ang ginawa niya. Boss, di ako kinasuhan ng ABS-CBN. Inareglo po at nilinaw po namin lahat ng aking pagkakamali. Kaya sana malinaw na po sa inyo. Marami naman sa mga netizens ang nabigla at nagulat sa naturang anunsyo ng pagkadiskwalipika ng isa sa mga TNT All-Star Grand Restbacker na si Adobas. Patunay lamang daw ito na patas at hindi luto ang laban sa kompetisyon. Komento pa ng ilan na nakaugalian na kasi ng karamihan na sabihing isang luto ang isang kompetisyon kung hindi naaayon sa kanila ang resulta. Nilinaw rin ng mga avid fans ng It's Showtime na sa tinagal ng tawag ng tanghalan competition sa telebisyon, marami na umanong magaling na mga awit ang nakilala dahil sa TNT. Lahat naman ng mga nanalo sa kompetisyon ay hinangaan at pinusuan hindi lamang dito sa bansa kundi pati international. At hindi rin isang biro ang mga huradong nakaupo sa kompetisyon. Hirit pa ng mga netizens ngayon na kailangan magpasalamat ni Adobas dahil hindi siya sinampahan ng kaso ng management. Ang simpleng pangarap lang sana ay nauwi pa sa problema. Kaya naman marami ang sang-ayon ng mga netizens sa sinabi ni Vice Ganda na kailangan maghinay-hinay sa online world dahil tulad sa isyong ito ay sarili lamang niya ang napahamak. Wala naman daw mali kung dismayado ito dahil hindi nanalo ang sinusuportahan niya. Naging mali lamang ay naglabas ito ng maling impormasyon laban sa kompetisyon. Nanghinayang tuloy ang mga fans niya sa kanya dahil naligwak na nga ito sa kompetisyon. Panawagan na lamang nila na sana ay magsilbing aral ito sa kanya. May ilan namang nagsasabing nakakahiya umano ang ginawa niya at bukod sa pinahamak niya ang sarili ay napahiya rin siya. Mas mabuti na rin umano ang desisyong i-disqualified ng show ito kung gayon na alam pala niyang may kasunduan siyang pinirmahan. Sa paraang ito ay mas mabibigyan rin ng tsansa ang iba na lumaban ng maayos. At mabibigyan ng oportunidad na maipakita pa ang galing nila sa entablado ng kompetisyon. Ang tsansa rin na ito ay isang daan upang maging aral ito para sa mga wristbacker. Ano ang masasabi niyo sa ginawang pag-disqualified sa TNT wristbacker na si Marco Adobas sa kompetisyon? Just comment below.